So, inikayat ko pong lahat na tayo po'y tumayo at manalangin muna at naway gabayan tayo ng banal na Espiritu nating Diyos at tayo ay mag-aalab dito at maanoin tayo kung ano man yung i-reveal sa atin nating Panginoon sa pamagitan ko. Hallelujah. Palakpakan muna natin ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, hallelujah. Aba Father, maraming salamat Panginoon muli. O Diyos, hinihingi namin yung banal na patnubay Panginoon na habang kami po ay nakikinig sa gusalin ito, O Diyos, na yung mga salita, Panginoon, ay re-reveal, O Diyos, at naway inyo pong pakaingatan, Panginoon, at wala kami makadistorbo ng mga kapitbahay, O Diyos, at lahat ng tinig na lalabas sa gusalin ito, Panginoon, ay magsisilbing pagpapala at panimula na ikaw ay purihin, Panginoon, at muli, Panginoon, sa aking sarili, O Diyos, at itaas mo ko, Panginoon, sa kongregasyon ito, Panginoon, na mag-reveal sa iyong mga salita, O Diyos. Ikaw ang manguna sa bawat isa. Ikaw ang mag-manifest, O Diyos. At hindi yung mga kahinaan ko, Panginoon, at hindi yung kakulangan ko, O Diyos. Sa pag-ahayag, Panginoon, at nawa, ma-reveal sa bawat isa, Panginoon, na nakikinig, naka-witness, maging sa online, Panginoon, na makuha nila yung gusto nilang marinig. Panginoon, sa pamagitan yung salita, O Diyos, at palakasin mo ko, Panginoon, ibigay mo sa akin yung katalinuhan, pangunawa sa bawat isa, at nawa, may deliver ko ng maayos ang yung salita, Panginoon. Maraming salamat, tunay nga po na ikaw'y buhay sa aming Diyos. Purihin ka, dakilain ka, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. So, tayo po umupo na at piliin po natin yung, dapat hindi komportable na upuan para hindi makatulog. Pero yun nga, pag si Kuya Jeff yung nandito sa harap, sure ako dyan, walang makakatulog. Amen? Kasi, bakit? Joyful, dapat. Dapat tayo ay nakafocus kung ano yung, yung tipong nagagalak tayo na makinig ulit sa salita ng ating Diyos. Amen? So, ngayon po, in the book of Matthew, dito po ni-reveal sa akin ng Panginoon, talagang yung tawag nito, paggagawa talaga ng sermon o preaching, talagang maraming mga tawag nito, maraming bahagya o balakid, sa pag-iisip bagkos, hindi po, tayo dapat patitinag. Lalo na, sa mga kapatiran na talagang, papagal, mga alagad ng Diyos, dapat ready tayo. So sinabi po in the book of Matthew, chapter 5, verse 16, Jesus said, "Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven." So, dyan pa lang na mensahe, pinapahiwatig na sa atin Panginoong Jesucristo, na tayo dapat yung pamarisan. Amen? Mga Kristiyano dyan, kakasimula pa lang, amen, dapat maganda, na atin na pong itatak o i-inject sa ating isipan, sa ating buhay na tayo ay, instrumento, tayo yung kagamitan ng ating Panginoon, tayo yung daluyan patungo, sa magandang layunin na ipinangako sa atin ng ating Panginoon. Amen? So, dapat pagliwanagin natin ng ating ilaw upang makita ito ng lahat. Amen? So, hindi ko na patatagalin. The title of this message, Be the Reason. Amen? Dapat ikaw ang dahilan. Amen? Marami sa atin, sa ating buhay, pag sinabi, ikaw kasi ang dahilan, bakit nagkaganito, the resulta, yung resulta is very negative sa atin. Ikaw kasi, ikaw yung rason bakit naghiwalay kami, nawalan ako ng pera, nalugmok ako, sa mga pagkakataon. So, maraming kadahilanan. Bagkos, ibahin naman natin, bigyan natin ng positive vibes dahil Kristiyano tayo, siyempre. Di ba? Kristiyano tayo kasi nga, sabi nga kanina, tayo dapat yung ehemplo. So, gawin natin ngayon, put in wisdom lahat, sa pamagitan o sa ating pong, pamumuhay bilang Kristiyano. So, bakit yung iba, di ba? Kasi naririnig ko dito, lalo na example ko po, sa Tilalab, sa Cecil, sa kanilang buhay,
lagi po nila sinasabi na yung tanong na bakit, no? Bakit nung buhay ko dati, iba na talaga ngayon. At nakikitaan sila ng ibang tao. Yung iba sinasabi, bakit gusto nilang makilala ang Diyos na yung sinasamba? Kasi bakit nakikitaan kanila ng pagbabago? Amen? Naku-curious ngayon yung tao sa iyo. Ito yung nakaganda. Bakit? No? God love is not visible to other unless we reflect it. Amen? So, talagang nandyan lang nagre-reflect ang buhay ng ating Panginoon sa bawat isa. Kaya nga, dapat let your shine before men. Sabi kanina, di ba? Your life can be someone's reminder that God is real. Siyempre, we are the image bearer of God. So, siyempre, dapat as a Christian, tayo yung, ehemplo, nangunguna sa magandang gawain, sa pag-aayos sa buhay Kristiyano. So, praise God kasi bakit? Lahat po dito, naririnig ko, na maganda yung feedback nung nandito na sa simbahan. Amen? Bagkus, nga lang, ikaw ba talaga yung rason ng ibang tao na sila ay nagbago? O baka iba yung naging resulta? Bakit? Yung rason ay nawala sila. So, patuloy po natin, yung simple, you never know who's watching your journey. Yung simple lang na nagtingin sa iyo yung tao, pero hindi mo alam, malaki pala yung impact. Parang uppercut ni Manny Pacquiao, na talagang nagising ang kapatid at tuluyan nga na yung pag-invite mo, wala nang pagdududa. Okay, sama ko dyan. Kasi alam ko maganda yung may dudulot. Good thing. Bakit? Kasi bakit una pa lang sa iyong buhay, nakitaan ka niya. Your life can be someone's reminder na talagang totoo yung ating Diyos na sinasamba. You never know who's watching your journey. Kasi yun ang, sa mga common na tao, yun po yung, laging nakikita. Diba? Dapat, minsan nga, ina-idolize pa. Dapat ganyan ako. Kagaya ni ganito. Kagaya ni ganito. Diba? So, dapat, tayo yung, nakikitaan ng ganun. Amen? Yung simpleng kindness mo, yung patience mo, yung way mo magmahal kahit mahirap, kapatid, yung thinking ng tao, malaking impact. Kasi bakit nakikitaan ka na talagang hindi ka haggard. Kahit nakikita nila na yung taong yan, grabe yung paghihirap. Alam ko walang pera yan kasi hindi pa pinasahuran ng 3 buwan yan. Pero, bakit? Bakit? Bakit yung pagmumukha niya is hindi tumatanda? Di ba? Yung tipong, talagang yung mahit, yung pananamit, talagang bagong-bago. Di ba? Yun po, doon pa lamang nakikitaan ka na your light before men. Amen? So, sometimes, that is all takes for someone to stay at someone to say. Kasi, kahit hindi ka na magsabi, yun na po yung napapaywatig ng buong mong pangangatawan sa kanila. Amen? Kung ganyan, sabi ng iba, kung ganyan ang bunga ng may Diyos, gusto ko rin siya makilala. Di ba? Maganda pakinggan. Kapatid, bakit? Ano ba sikreto mo? Dito mo lang malalaman na yung sikreto ay sinasabi. Yun ang kaganda. Alam mo ba yung sikreto ko? Sama ka sa akin tuwing Friday. Ganun dapat. Di ba? So now, how can we show to them? Ito na ngayon ng maganda. Paano natin ipakilala, ipakita, o maging, ipaihimplo. So unang-una, live with love in a way that reflects Him. Ang haba. Ganito na lang, mamuhay ka ng may pagmamahal. Kasi madaling sabihin, I love you too. Pero, di naman sinasabuhay. Hanggang nguso lamang. Bagkus, pag napasabay mo si kapatid,
talagang doon mo sasabi na meron ka ng pagmamahal. Amen? Sabi nga kanina, di ba? Let your light so shine before others. So, ito yung ngayon yung nakita ni kapatid sa'yo. Kaya hindi siya nagdadalawang isip na sumama sa'yo. Amen? So, dapat na nagliliwanag ka sa kanila. Amen? Yung tipong kahit naka-reading glass siya, kitang-kita ka niya, ay, si Kuya Jeff yan. Kuya Jeff, di ba? Gumaganyan pa. Di ba? Naalala ko tuloy yung mga kaibigan ko. No? Nandun pa lang sa labas ng shop. Saan si Jeffrey? Ayun! Yun pala. Di ba? Nakaupo lang doon. So, biblically speaking, what you think is who you are. Kung ano yung iniisip natin, yun yung nilalaman. Amen? Lalo na sa puso natin. Di ba? Totoo nga. Kahit basahin po natin in the book of Proverbs, chapter 23, verse 7. No? Kung ano yung nakikitaan sa'yo, ano yung sinasabi sa'yo, yun yung pagkakakilanlan mo. Book of Proverbs yan. Pag book of Proverbs, in the book of, yun po yung book of wisdom. Amen. So, whatever your brain believes, your body will achieve. Yun po yung ibang sinasabi ng doktor. So, the Bible says, is truth. Kinapi-paste lang po ng tao. Ginamit lang po ng doktor para magiging komportable yung kanilang bawat pasyente. So, ito yung nakaganda. Kasi, nang dahil sa'yo, maganda yung, resulta ni kapatid. Kasi bakit yung in-inject mo sa kanya, kahit hindi ka nagsasabi, nakikitaan ka na. Amen? So, sabi ito, in the book of 1 John, chapter 4, 7-12, hindi ko na sinama dyan, minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. So, pag nakitaan tayo na ating kapatid, nakikita niya yung pag-ibig. So, it means, nagmumula po yun sa Diyos. Hindi peke, genuine love, agape love, not conditional love. So, ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at nakikilala sa Diyos. Nakikilala sa ng Diyos. Kaya, napao mo si kapatid na magsimba sa tuwing Friday kasi bakit nakitaan niya yung totoong pagmamahal. Yung Diyos mismo. Amen? So, continue natin sa 8. Ang sinumang hindi umibig ay hindi nakakilala sa Diyos. Paalala mga kapatid. Pag hindi ka nakitaan ng pagmamahal at Kristiyano ka, ano sinabi? Hindi siya umiibig sa Diyos. Amen? So, dapat ipakita natin, palagi. Amen? Sinabi dito sa 9, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. So, syempre, nung nakilala na natin ang ating Panginoon, tayo na ang yung nag-continue nun. Pinakilala din natin, pinakita din natin sa kanila yung pagmamahal na yun. Kahit hindi tayo pinako doon sa krus. Nakitaan na tayo ng pagbabago sa ibang tao. So tuloy natin. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umiibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. Kaya nandito tayo ngayon. Kasi pinaparealize sa atin na Kristiyano tayo, huwag natin sayangin yung pagmamahal ng Diyos. Buhay ang inalay sa iyo, kapatid. Bakit ka iiyak doon sa mga tao na hindi naman napagbigay sa iyo? Ng pagpapahalaga. Amen? Dapat doon tayo sa pag-ibig na inalay yung buhay. Para ay maligtas ka lang. Mabigyan ka ng freedom. Amen? At malaya ka sa sanlibutan nito. Amen? At binigyan ka pa ng pangangalaga. Kaya, mga minamahal, sa verse 11, mga minamahal, kung gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, narapat lamang na mag-ibigan tayo. Take note. Hindi ibig sabihin na mag-ibigan ay
syutain mo na si kapatid. Kahit na may, kasado tayo, di ba? O kahit something na, no? Kahit something na meron kang, katawag nito, kalaguyo. Amen? So, kapatid, no? Bilang Kristiyano, hindi natin agad matatanggap sa mga, may balak pa. Pero, as a Christian, yun nga, di ba? Let your light shine before men. Amen? So, dapat maging ehemplo tayo. Amen? So, dapat pinapakita natin yung pagmamahal na rapat. At sabi dito, in the last verse 12, wala pang tao nakakita sa Diyos. Ngunit kung nag-iibigan tayo, ang Diyos ay sumasa atin at nagiging ganap ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya, meron tayong pagbabago sa bawat isa. Kaya nagagalak po ang Diyos. Bakit? Sa simbahan na to, amen, nakikitaan tayo na meron tayong Diyos. Amen? Kaya yung iba, nakikita nila na, si kapatid, talagang dati, Ngayon, pag lumalakad tayo, talagang nakikita agad yung aura natin, yung ningning natin sa mata nila. So yun po yung magandang feedback. Amen? Na kahit sabihin natin, dati yung taong yan, di ba? Maraming babae, maraming lalaki, nagsusugal, maraming bisyo. Di ba? Pero ngayon, nung nakilala ka nila, amen, naririnig nila na tayo'y nagsisimba na, amen, talagang hindi na, yung pag-aayo natin ay nandun na para sa Diyos, amen, nakikitaan tayo ng pagmamature sa kanila. Amen? So, kailangan, mamuhay tayo, na may pagmamahal at nagre-reflect sa atin yung buhay nating Panginoon Hesukristo. Amen? So, pangalawa, forgive in a way that reveals Him. So, ito yung mahirap din na gawin bilang Kristiyano, mag-forgive, magpatawad. Bagkus, kailangan talaga magpatawad, kapatid, para may pakita o makita nila yung bilang Kristiyano. Makitaan nila si Jesus sa buhay natin. Amen. That they may see your good deeds. Hindi lamang na nagpapatawad tayo ay hindi na makikitaan kung ano yung ikakabuti. Siyempre, makikita nila yung mabuting gawa natin. Amen? So, kahit na sabihin natin nakikilala ka bilang babaero, lalaki, di ba? Or pagkasugarol, or madaming bisyo, kapatid, pag yung tao ay binalikan mo na magandang gawa, siyempre, yung feedback maganda rin. Amen? Ang nakaganda doon, nagre-reveal sa kanila yung pagmumuka o yung ginawa na ating Panginoong Hesukristo. So doon pa lamang, kapatid, malaking suntok na rin sa kanila. Amen, na sila po'y, na magigising. So patuloy lang po. Alam ko po, yung pag-forgive ng isang tao, talagang mahirap. Or, matagal maghilom. Kung minsan nga yung ibang tao, di ba? Hindi na nga pinakitaan na mabuting gawa, di pa pinatawad hanggang namumulaklak na lang yung kawayan. Yung bulaklak, yung itinanim niya. Di ba? Nagka-domino effect, So dapat sa bawat Kristiyano, amen, kaya nga magiging humble tayo, di ba? Kung minsan, the way na tayo ay mag-confront ng tao, parang si Jesus Christ, sinasabi nga kayo na, it reveals Him. It reveals kay Jesus. So ano ba yung ginawa ni Jesus? Amen? Yung compassionate, yung pagkamahabagin talaga. Amen? Naalala ko nung, kung binabasa natin yung Biblia, or kung sino man yung nakapanood na sa The Chosen, nung pumunta sila dun sa lugarin ng babaeng maraming lalaki nangangalo niya. Amen? Pinuntahan niya yung lugar rin pala dun, ay maraming mga masasama. Pag sinabing Hebrew ka, mababang uri ka. Pero ano sinabi ni Jesus?
Oh, at tama pala, yung hentil, hindi bro. Sorry. No? Ikay mababang uri. At pag meron kang nakasalubong mga Romano, kung ano yung gamit ng Romano, ikaw yung magbibit-bit ng 1 mile, 1 kilometro. So wala kang magagawa, kapatid. Amen? Subalit, yun nga, pakitaan mo pa rin ng mabuti kahit masama yung kinumpronta sa'yo. So, mahirap talaga maging Kristiyano. Bagkus, in biblically practice, you should forgive and forget. Kalimutan mo na. Huwag mo nang pagbungahin pa yung ano yung tinanim na galit. Huwag mo nang patagalin pa. Diba? Kasi yun po yung sabi in the book of Matthew chapter 6, verse 14 to 15. Diba? Mamuhay ka. No? Mamuhay ka ng pagpo-forgive. At kalimutan mo. Amen? If you are emotionally down, your body will not be response very well or delayed to be healed. Kaya, kung lagi, no, nasa buhay mo yung ayaw magpatawad, amen? Kapatid, parang sugat. Yung pagre-response ay hindi maganda. Or, kung meron mang sugat yang tinatanim mo dyan, delay, matagal mag-healed. Di ba? Kaya sa mga doktor o sabihin natin mga nurse dyan, di ba? Pag manglulupay pa yung pasyente natin, di ba? Anong ginagawa ng nurse? Di ba? Pinalift up. Kaya mo yan, ma'am. Sir. Di ba? Oh. Kahit na, sabihin natin, hindi natin pinag-pray, nilalagyan na medisina nga lang, di ba? Ina-inject natin ng mga dextrose, kung ano man yung mga medical kit, di ba? Kaya para mag-heal. So, syempre, di ba? Nire-release natin yun. Yung mga, ano man yung, tawag dito, yung mga hinanakit. So, sabi ni Jesus, niya, sa book of John, chapter 15, verses 1 to 2, sinabi pa niya, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. 2, pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. So, ibig sabihin, dapat pinuputol natin yung mga di kayaya or nakapagpabigat sa atin. Amen? Dapat putulin. Kung tayo po yung sanga natin Panginoon, amen? Sinabi natin Panginoon, di ba? Sinabi sa 2, pinuputol niya yung mga sama na hindi namumunga. So, kung hindi tayo nagbubunga, hindi tayo nakitaan ng ganun, kapatid, pinuputol tayo natin Diyos. So, huwag natin hintayin pa. No? You need to be released that pain in order to function well. Amen? Kung nakitaan na ating kamay, amen, na talagang, no, na magdudulot ng ikakasama, lalo na sa mga, di ba, diabetic ba yun? Pag nagsusugat dyan, di ba, talagang nagkukontinue. So, anong ginagawa ng doktor? Pinuputol, nilalagari para hindi na mag-infection yung sugat. Tama po ba? Amen? So, dapat, yun nga ang sabi, prevention better than cure. Iwasan na para hindi na lumala. Amen? So, hindi po nagkulang ating Panginoon. Kaya, sinabi niya kanina, di ba? Forgive na. Amen? Forget na. Forgive and forget. Pero yun nga sabi nila, nakaka-forgive ako, pero hindi ako nakaka-forget, hindi ako nakakalimot. Diba? Sabi pa nung ibang, yung naalala ko, no, yung kapatiran dito, no, binatestify niya yung kaibigan niya, yung binaptism siya, talagang tinaasin yung kamao daw niya. Hindi niya niloblob sa tubig. Kasi bakit? Tinanong niya, bakit di mo niloblob lahat? Kasi meron pa daw sa babalikan. Di ba? Wag na po. Kasi bakit? Ikaw lang yung naghihirap sa buhay mo. Amen? So, lastly,
Amen. Let your life be a testimony, not just a story. Mahirap naman, tinetestify mo ngayon sarili mo. Di ba? Parang naging storyteller ka na. Pero, di naman sinasabuhay. Amen? And glorify your Father in heaven. So, dapat tinetestify natin. Amen? Your testimony matters. Kasi yun po, sabi nga kanina, sa pangbungad, hindi ka pa nagsasalita, nakitaan ka na ni kapatid ng pagbabago. Amen? It's not just your story. That the work of God. So, go and tell the world what the Lord has done for you. Huwag mo sayangin yung maganda mong boses, yung kalakasan mo, yung mga resources mo, kung ano yung meron sa'yo. Amen? So, yan nga ang sinabi nating Panginoon bago siya bumalik sa kanyang trono in the book of Matthew chapter 28 verse 16 to 20. Basahin po natin yun. It's a great commission sa bawat isa. Amen? Sabi natin Panginoon na sa akin ang lahat ng kapangyarihan ng Amang Diyos. Amen? Kaya, ipalaganap nyo yung magandang balita. Bautismuhan mo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu Santo. Amen? So, wag po natin sayangin yun, kapatid. Great Commission yun eh. Wala kang pinundar, wala kang binigay, bagkus mayroong balik. Laway lang, kapatid. Amen? So, because someone's people don't need a sermon or a story. They just need to see God's love through you, through us. Di ba? Kaya nga, sa bawat isa, huwag natin sayangin. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Amen? Gamitin natin ito para sa ikaabuti ng lahat bilang matatapat, nakatiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Sabi sa 1 Peter 4:10. So huwag natin sayangin. Dapat lahat ika-glorify ng Amang nasa langit nating Diyos. Amen? So, this is the evidence, no? Ito yung nagpapatunay na ikaw ay alagad nating Diyos. Ikaw ay disciple na nating Panginoon. Diba? So, anuman ang gawin gawin natin ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran natin sa ibang tao. Amen? So, patuloy natin sa Colossians chapter 3 verse 23 to 24, sapagkat nalalaman ninyong may tatanggapin kayong pamana bilang gantimpala mula sa Panginoon. Ang Kristong Panginoon ang inyong pinaglilingkuran. So, alalahanin natin, meron tayong reward. Amen? Hindi lamang to reward by group, reward to by individual. At yun yung putong ng buhay. Eternal life, kapatid. So, the conclusion here, Christ Jesus has nobody now on earth but yours. Iniwan nga niya itong mundong ito, hindi dahil wala na siya, kundi para sa iyo. So, sa huling hantungan nating Panginoon, inaalala pa rin tayo, no hands but yours. Sabihin natin, hindi man niya maabot si kapatid, pero nandyan yung kamay mo, maaabot mo si kapatid. Amen? No feet but yours. Hindi man mailako nating Panginoon, dahil gagamitin ka niya na ikaw yung maglalako sa magandang balita. Your eyes through which to look Jesus. Amen? Compassion to the world. So, ikaw yung titingin kung gaano, no? Kabait ng ating Panginoon. You are the feet which He is to go about doing good. Amen? And your are the hands with which He is to be blessed us now. So, ikaw yung pagpapala na
ibibigay din sa bawat isa. So hindi mo inakala na tagabutas ka lang ng upuan, maybe in a year, ikaw na naman yung magte-testify dito sa harapan. Kasi bakit? Amen. So hindi lamang na tayo po yung nagte-testimonya, tayo na po yung makikitaan na muna. Sabihin natin, mag-opening prayer. Yun nga, di ba? Magta-tithes, testimony. Amen. Mag-closing. Amen. Huwag nating hintayin na malumpo tayo bago tayo doon pa. Di ba? Ngayon pa lamang yung kalakasan natin, gamitin na natin. So, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, be the reason someone believes in the goodness of God. Dapat ikaw yung rason na makitaan, na mapaniwala mo sila sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen? So dapat, kapatid, huwag natin sayangin, na dapat yung ganitong bagay, aspeto, atin pong madadala. Hindi lamang dito, kundi may labas natin at may lako. So, may God help us to be His hand extended and to be faithfully reflect the light of His love. Amen? So, tayo po yung magsitayo. Amen? At tayo po yung manalangin pangwakas. Magpasalamat tayo ng marami para sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Glory to you, hallelujah. Palakpakan mo natin ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to you, hallelujah. Aba, Father, maraming salamat, O Diyos, sa iyo pong nireveal sa pamamagitan ko, Panginoon. By your wisdom, O Diyos, ay naunawaan namin, Panginoon. At sa pamamagitan ko, O Diyos, na na-deliver ko ng the best, Panginoon, hindi lamang sa kongregasyon to, Panginoon, ay sa iyo lamang, Panginoon, na binabalik ko, Diyos. Nawa, Panginoon, na lahat na na-reveal ko at na-reveal mo, Panginoon, at gusto lang, ito ay magiging daluyan sa bawat isa. Nawa yung pagkasabi ko, Diyos, ay magbibigay ng pamukaw sa kanilang natutulog na pamumuhay. Nawa, O Diyos, ma-reveal nila, Panginoon, ma-reveal sa kanilang isipan na manumbalik na sa iyong presensya. Pinapanalangin ko, O Diyos, na patuloy ka na mangusap sa bawat isa. Patuloy ka na kailan pong may accept sa kanilang buhay. Nawa, mag-sustain kami, Panginoon, sa gawain to, O Diyos, lalo na sa paghahayag ng iyong salita, Panginoon, na kami po ang magiging rason kung bakit matagumpay ang aming ibang kapatiran sa paghahayag ng iyong salita. Nawa, makitaan namin, Panginoon, ng pagbubunga yung ibang kapatiran, Panginoon. Nawa, patuloy ka, O Diyos, na manahan sa bawat isa. Patuloy ka na yayakap sa amin. Nawa, mamuhay kami na ayon sa iyong pagmamahal. Nawa, mag-reflect yung gusto mong hinahangad sa amin, Panginoon. Nawa, lahat na ginagawa namin ay makapagbigay ng karangalan, gloria sa iyo, O Diyos. Papasalamat kami, Panginoon, na patuloy yung pamumuhay namin na yung pamumuhay na gustuhin mo sa amin, bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, dahil pinorgive mo ang bawat isa, Panginoon, at inalay mo na yung buhay sa bawat isa upang mabigyan kami ng freedom, salvation sa mundong ito. Maraming salamat, O Diyos. Tunay nga po na ikay Diyos na buhay sa bawat isa. Pagarian mo kami, Panginoon,
sa iyong matamis na pangalan, Jesus. At sa mga anak ng Diyos, ang magsasabi ng Amen at Amen. Hallelujah. Shalom, shalom.